Just wait a little longer, Celine. Malapit ko nang itapon ang basurang to. The Mother's Heart collection is ours. Pagkatapos nito, wala na siyang silbi. Ang boses na yon, pamilyar ngunit puno ng lamig na tila kayang pagyamanin ang nag-aalab na apoy sa kalan. Iyon ang boses ng kanyang asawa, ang boses ni Joaquin. Nabitawan ni Marigold Evangelista ang hawak niyang sandok na gawa sa kahoy. Gumawa ito ng mapurol na tunog sa makintab na sahig ng kusina. Ngunit ang ingay na yon ay tila naglakbay mula sa napakalayong lugar. Hindi niya ito narinig. Ang tanging umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ay ang bawat salitang binitiwan ni Joaquin mula sa kabilang linya ng telepono. Basura. Itapon. Wala nang silbi. Ang mga palad niya ay nanatiling nakaawang sa hangin. Doon sa lugar kung saan naroon ang sandok, segundo lamang ang nakalipas. Dahan-dahan, dinala niya ang mga nanginginig na kamay sa kanyang sinapupunan, sa umbok ng kanyang damit, kung saan natutulog ang kanilang munting anghel, ang bunga ng kanilang pagmamahalan. 7 buwan. 7 buwan na niyang dinadala ang pangarap na akala niya ay para sa kanilang dalawa. Ang halimuyak ng nilulutong kare-kare, ang paboritong ulam ni Joaquin na buong pagmamahal niyang inihanda para sa kanilang sorpresa sanang anibersaryo, ay biglang naging matapang na amoy na nagpapaikot sa kanyang sikmura. Ang init mula sa kalan ay hindi na nagbibigay ginhawa, bagkus ay tila isang apoy na unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ilang saglit pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa sala, sinundan ng mga yabag na kabisado niya. Pumasok si Joaquin sa kusina. Ang mamahaling pabango nito ay humalo sa amoy ng pagkain. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, wala na roon ang kislap na dati niyang minahal. Napalitan iyon ng pagkainis, ng inip, ng isang estrangherong hindi niya na makilala. Bakit? Iyon lamang ang salitang nagawang kumawala sa nanunuyo niyang lalamunan. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata, nagbabantang bumuhos anumang oras. Tumawa si Joaquin, isang tawang walang kagalakan. Why? Goldie, please, don't be so naive. Tingnan mo ang sarili mo. You're a mess. Isang pabigat. Akala mo ba habang buhay kitang pagtitiyagaan? Pero, ang anak natin, humikbi siya. Ang isang kamay ay humahaplos sa kanyang tiyan na para bang doon humuhugot ng lakas. Ang pamilya natin. Pamilya? Muling tumawa si Joaquin. This was never a family. This was a business arrangement. At tapos na ang pakinabang ko sa'yo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang figura ang marahang lumitaw mula sa pasilyo. Si Doña Imelda Valeriano, ang kanyang biyenan, na nakatayo roon na may ngisi ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ang mga mata nito ay matalim na nakatitig sa kanya, puno ng paghamak. Ano itong naririnig ko? Isang eskandalo. Ani Doña Imelda, ang boses ay kalmado, ngunit may kamandag. Marigold, tila nakakalimutan mo na kung saan ka nanggaling. Isang hamak na probinsyana na walang-wala nang pulutin ka ng anak ko. We gave you a life you could only dream of. Binigyan ka namin ng apelyido, ng bahay na matitirhan, ng pagkain sa iyong hapag, at ito ang isusukli mo? Ang guluhin ng buhay ng anak ko? Sinubukan ni Goldie na magpaliwanag, ngunit ang bawat salita ay tila nalulunod sa lalamunan niya. Huwag mong isumbat sa amin ang bata sa sinapupunan mo. Patuloy ng matanda. Ang bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang lahat, pati na ang buhay na dinadala mo. Kung hindi dahil sa amin, pareho kayong pulubi sa lansangan. You should be grateful. Imbes na maging pasalamat, nagdadala ka pa ng problema. Joaquin did the right thing. It's time to cut our losses. At ikaw, Goldie, you are our biggest loss. Ang mga salitang utang na loob ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Goldie. Ang lahat ng sakripisyo, ang mga gabing walang tulog sa pagdisenyo ng mga alahas
na nagpayaman sa kumpanya nila, ang pagtitiis sa bawat masasakit na salita. Lahat ba iyon ay walang halaga? Sa sobrang sakit, sa tindi ng pagkabigla, nagawa niyang humakbang palapit kay Joaquin. Hinawakan niya ang braso nito, ang huling hibla ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Joaquin, please, huwag mong gawin to sa amin. Maawa ka sa anak mo. Isang malakas na puwersa ang nagtanggal ng kamay niya. Itinulak siya ni Joaquin ng buong lakas. Get off me, hindi mo ba naiintindihan? Tapos na. Nawalan ng balanse si Goldie. Ang kanyang mga paa ay tila naging malambot na putik. Sa isang iglap, ang mundo niya ay gumuho. Ang kanyang likod ay sumalpok sa matigas na gilid ng unang baitang ng engrandeng hagdanan. Isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang balakang hanggang sa kanyang gulugod. Isang sakit na pisikal, na kasing tindi ng emosyonal na sakit na dumudurog sa kanyang dibdib. Napadaing siya, hindi dahil sa sakit sa likod, kundi sa biglaang paghilab ng kanyang tiyan. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Habang nakahandusay siya sa sahig, nanginginig sa sakit at takot, isang kumpol ng papel ang inihagis ni Joaquin sa kanyang mukha. Kumalat ang mga ito sa paligid niya na parang mga puting dahon sa isang malamig na taglagas. Divorce papers. Pirmahan mo yan! Utos ni Joaquin. Ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon, na para bang naguutos lang sa isang katulong para matahimik na tayong lahat. Nakatitig lamang si Goldie sa kisame. Ang marangyang chandelier na dati ay nagbibigay liwanag sa kanilang tahanan ay tila mga bituing unti-unting namamatay sa kanyang paningin. Ang sakit sa kanyang pusong pinagtaksilan at ang kumikirot na sakit sa kanyang sinapupunan ay nagsanib. Siya ay nag-iisa, wasak, at nakahandusay sa sahig ng palasyong minsan niyang tinawag na tahanan. Hindi ang sakit sa kanyang likod ang unang naramdaman ni Goldie, kundi ang matinding paghilab sa kanyang sinapupunan, isang pagkirot na tila kumakalat sa buo niyang katawan at kaluluwa. Bago pa man niya lubusang maunawaan ang nangyayari, naramdaman niya ang magaspang na pagkakahawak ng dalawang unipormadong gwardiya sa kanyang mga braso. Kinaladkad siya palabas na parang isang basahan, walang dignidad, walang awa. Kasabay ng pagbukas ng malaking pinto, bumuhos ang malakas na ulan mula sa nagngingit-ngit na kalangitan na para bang nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Ang bawat patak ay malamig na humahalik sa kanyang balat. Kasintalim ng mga salitang ibinato sa kanya ni Joaquin at Doña Imelda. Itinulak siya palabas ng tarangkahan. Ang tunog ng bakal na humalimpasay sa semento bago ito tuluyang magsara ay ang huling musika ng kanyang dating buhay. Isang musika ng pagtatapos. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng bumubuhos na ulan, yakap-yakap ang sarili. Ang damit na suot niya ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang balat at pinalalamig ang kanyang buto. Para siyang isang basang sisiw na inulila sa gitna ng isang malawak at madilim na syudad. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang tanging pag-aari na nadala niya. Nanginginig ang mga daliri habang pinipindot ang numero ng mga taong tinuring niyang kaibigan sa alta sosyedad. Hello, Tita Agnes. Si Goldie to. Paos niyang sabi sa unang tawag. Oh, Goldie. Hija, I'm so sorry pero may emergency kami ngayon. I'll call you back. Mabilis na sagot mula sa kabilang linya bago siya patayan. Sa pangalawang tawag, Clarice, pwede ba akong makituloy kahit ngayong gabi lang? Isang mahabang katahimikan ang sumagot. Goldie, I heard what happened. I can't. Ayokong madamay sa gulo niyo ng mga Valeriano. You understand, right? At tulad noon, isa-isang nagsara ang mga pinto sa kanya. Ang mga taong dati ay nakangiting bumabati sa kanya sa mga party ay biglang hindi siya makilala. Ang takot sa kapangyarihan ng mga Valeriano ay mas matimbang kaysa sa anumang pakikiramay. Ang paghilab ng kanyang tiyan ay lalong tumitindi, paulit-ulit, na may kasamang matinding kirot sa kanyang puson
Napaluhod siya sa basang bangketa. Hindi na makayanan ng sakit. Gumuho ang kanyang mundo, literal at matalinghaga. Sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin, isang tricycle ang huminto sa kanyang tapat. Isang estranghero, isang mama na may ginintuang puso, ang nagmamadaling bumaba para tulungan siya. Dinala siya nito sa isang maliit at hindi gaanong kilalang klinika sa isang eskinita. Ang amoy ng Lysol na humahalo sa amoy ng desperasyon ang sumalubong sa kanya. Doon, sa isang silid na salat sa karangyaan, sa ilalim ng isang malamlam na ilaw, iniluwal niya ang kanyang munting anghel. Isang batang lalaki, napakaliit, napakahina. Isang doktor na may mabait ngunit pagod na mga mata ang lumapit sa kanya. "Congratulations, ma'am. It's a boy. Pero, he was born premature. Mahina ang puso niya. He needs to be in an incubator at kakailanganin niya ng operasyon sa lalong madaling panahon." "Gawin niyo po ang lahat, doktora," pakiusap ni Goldie. Ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang pisngi. "Magkano po?" Sinabi ng doktora ang isang halaga na kahit kailan ay hindi niya pa nahawakan sa buo niyang buhay. Isang halaga na katumbas ng isang bundok na imposible niyang akyatin. Doon, sa gitna ng kahinaan at kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang wala na. Habang nakatitig siya sa kawalan, isang lalaking nakatayo sa may pintuan ang nagsalita. "Ako na po ang bahala sa initial payment, doktora." Napalingon si Goldie. Isang pamilyar na mukha, ngunit hindi niya matukoy kung saan nakita. Ang lalaki ay payat, nakasalamin, at may itsurang seryoso, ngunit may bakas ng awa sa kanyang mga mata. Lumapit ito sa counter at tahimik na inabot ang isang credit card. Nang makabalik ito sa tabi niya, nagpakilala ito. "I'm Sebastian. I used to work for their legal department. Nakita ko lahat, Goldie, kung paano kanila trinato." "I'm sorry?" Walang salitang lumabas sa bibig ni Goldie. Tanging mga luha lamang ang kanyang naisagot. Nang medyo lumakas-lakas na siya, sinamahan siya ni Sebastian sa nursery. Sa likod ng isang salamin, nakahiga ang kanyang anak sa isang incubator, napapalibutan ng mga tubo at aparato. Napakaliit nito. Ngunit para kay Goldie, ito ang pinakamalaking dahilan para mabuhay. Tinawag niya itong luwalhati. Ang kanyang kagalakan, ang kanyang ginhawa. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang palad sa malamig na salamin. At kahit pagod at wasak na wasak, sinubukan niyang umawit. Isang oyay na halos pabulong na lamang, isang himig ng pangako, isang sinulid ng liwanag sa gitna ng kadiliman. "Hindi tayo susuko, anak. Hindi tayo susuko." Bago umalis, iniabutan siya ni Sebastian ng isang mumurahing telepono at kaunting pera. Sapat lang para sa ilang araw. Ang mga mata nito sa likod ng salamin ay puno ng determinasyon, ngunit may kasamang pag-aalala. "Umalis ka muna sa Maynila, Goldie. Magtago ka." Seryosong sabi nito. "Huwag kang mag-alala kay luwalhati. Babantayan ko siya. I'll find a way to get you more money for his operation. Just trust me." Ang biyahe pauwi sa probinsya ay isang mahabang paglalakbay sa gitna ng katahimikan. Si luwalhati, na pansamantalang nakalabas ng ospital, salamat sa tulong ni Sebastian, ay mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang munting dibdib nito ay marahang umaangat at bumababa. Ang bawat paghinga ng sanggol ay isang himig ng pag-asa para kay Goldie. Isang paalala kung bakit kailangan niyang maging matatag. Pagbaba niya sa terminal ng bus, sumalubong sa kanya ang pamilyar na amoy ng kanyang kabataan. Ang halimuyak ng lupa matapos umulan, ang matamis na amoy ng mga bulaklak ng kalachuchi, at ang hindi maikakailang bango ng inihaw na isda mula sa mga kalapit na karinderya. Ito ang mundong tinalikuran niya para sa mga kumikinang na pangarap sa Maynila. Isang mundong ngayon ay muli niyang binabalikan, dala ang isang durog na puso. Ang mga pader ng mansyon ng Valeriano, na gawa sa marmol,
ay napalitan ng mga bahay na yari sa kahoy at yero. Ang malawak na hardin ay napalitan ng mga bukirin at palayan. Dito, ang yaman ay hindi nasusukat sa kinangnang alahas, kundi sa init ng pagtanggap. Naglakad siya sa isang maliit na eskinita hanggang sa marating ang isang bahay na may kalumaan na. Sa harap nito ay may nakasabit na isang kupas na karatulang kahoy. Nita's Goldsmith. Dito nakatira si Aling Nita, isang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ina. Isang platerang matagal nang nagretiro. Kinakabahan, kumatok si Goldie sa pintong kahoy. Ilang saglit pa, bumukas ito at iniluwa ang isang babaeng may edad na. Ang buhok ay kulay pilak na. Ngunit ang mga mata ay puno pa rin ng buhay at talas. Nang makita siya ni Aling Nita, ang kunot sa noo nito ay napalitan ng pag-aalala. "Goldie, Hija, anong nangyari sa'yo?" Tanong ng matanda. Ang tingin ay bumaba sa sanggol na daladala niya. Hindi na napigilan ni Goldie ang sarili. Doon, sa harap ng babaeng nagpapaalala sa kanya ng sariling ina, bumuhos ang lahat ng luhang matagal na niyang kinikimkim. Ikwinento niya ang lahat. Ang pagtataksil, ang pananakit, ang pagtataboy sa kanya. Walang sinabi si Aling Nita. Hinila lang siya nito papasok sa isang mahigpit na yakap. Isang yakap na nagsasabing, "Nandito ako. Ligtas ka na." Ipinaghanda siya nito ng isang silid sa likod ng bahay, malapit sa luma nitong paggawaan ng alahas. Ang silid ay simple lang. May isang papag na kawayan at isang maliit na bintana kung saan tanaw ang mga puno ng saging. Ngunit para kay Goldie, ang munting silid na yon ay isang palasyo kumpara sa malamig at walang kaluluwang mansyon na iniwan niya. Hindi nagtagal, kumalat sa kanilang maliit na barangay ang balita ng kanyang pagbabalik. Ang mga kapitbahay na nakahanap na nakakakilala sa kanya mula pagkabata ay isa-isang dumating. Hindi sila nagdala ng tsismis, kundi ng tulong. May isang nag-abot ng isang supot ng bagong pitas na gulay. May isa namang nagbigay ng isang bandehadong manok na bagong katay. Isang matandang babae ang nag-abot ng mga lampin para kay luwalhati. Ang bayanihan, ang diwa ng pagtutulungan, ay buhay na buhay sa lugar na yon. Ang bawat munting alay ay tila balsamo na humihilom sa kanyang mga sugat. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si luwalhati, hindi mapakali si Goldie. Nagtungo siya sa lumang paggawaan ni Aling Nita. Ang lugar ay maalikabok na, ngunit naroon pa rin ang mga kagamitan, ang maliliit na martilyo, ang mga plais, ang soplete. Hinaplos niya ang isang piraso ng pilak na naiwan sa mesa. Sa paghawak niya sa malamig na metal, isang pamilyar na kuryente ang gumapang sa kanyang mga daliri. Isang damdaming matagal na niyang kinalimutan, ang kagalakan sa paglikha. Ang pagnanasang bumuo ng isang bagay na maganda mula sa wala. Sa gitna ng kadiliman ng paggawaan, sa ilalim ng liwanag ng isang solong bumbilya, isang maliit na ningning ang muling sumilay sa kanyang mga matang pagod. Ang ningning ng isang artistang nagbabalik. Inabot niya ang isang maliit na lapis at isang piraso ng papel. Nanginginig pa sa simula, iginuhit niya ang isang pamilyar na hugis, isang bulaklak ng sampagita. Simple, dalisay. Katulad ng kanyang pagkatao, bago ito dinungisan ng kasakiman. Habang abala siya sa pagguhit, isang text message ang dumating sa mumurahin niyang telepono. Galing kay Sebastian, nanlamig ang buo niyang katawan nang mabasa ang laman nito. They won. The Mother's Heart Collection is a huge success under Celine's name. They're celebrating. Ang hawak niyang lapis ay nabitawan. Ang kirot ng pagtataksil ay muling naramdaman niya. Sariwa at masakit, na para bang kahapon lang nangyari. Ang kanilang selebrasyon ay itinayo sa pundasyon ng kanyang mga luha at pagdurusa. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Sa tabi ng sakit, may isang bagong damdaming umuusbong. Isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Hindi na lamang pighati. Ngayon, mayroon ng galit. Ang nakakabulag na liwanag
Mula sa screen ng kanyang mumurahing telepono ay tila patalim na humihiwa sa paningin ni Goldie. Sa isang sikat na balita sa internet, nakangiti ng pagkatamis-tamis si Celine. Suot ang isang naglalakihang diamante na hugis luha, habang si Joaquin ay nakapulupot ang braso sa baywang nito. Sa ilalim ng larawan ay ang pamagat na pupuri sa henyo ni Celine para sa matagumpay na Mother's Heart Collection. Bawat papuriki na nakasulat doon ay mga ninakaw na hininga mula kay Goldie. Iyon ang mga disenyong iginuhit niya noong mga madaling araw na hindi siya makatulog dahil sa paglilihi. Iyon ang mga pirasong pinagbuhusan niya ng pagmamahal bilang isang ina. At ngayon, ginagamit ito ng babaeng sumira sa kanyang pamilya upang magningning sa alta sosyedad. Ibinaba niya ang telepono at lumingon sa maliit na higaan na gawa sa pinagtagpi-tagping kumot. Doon ay nakahiga si luwalhati. Ang balat ng sanggol ay tila manipis na papel at ang paghinga nito ay mabigat at may kasamang mahinang pag-ungol na dumudurog sa dibdib ni Goldie. Ang amoy ng murang katol na nagtataboy ng lamok sa kanilang maliit at mainit na silid ay malayo sa halimuyak ng mamahaling pabango na naamoy niya sa larawan ni Joaquin at Celine. Inilabas ni Goldie ang isang maliit na panyo kung saan nakabalot ang lahat ng natitira niyang pera. Dahan-dahan niyang inilatag ang mga barya at ilang gusot na papel sa sahig. Binilang niya iyon ng paulit-ulit, umaasang sa himala ay madaragdagan ang halaga. Ngunit ang katotohanan ay kasing pait ng apdo. Ang pera niya ay sapat na lamang para sa gatas ng 3 araw at wala ni isang kusing para sa mahal na gamot na pampalakas ng baga ni luwalhati. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at bumagsak sa isang malamig na barya. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Siya, na nagbigay ng milyon-milyong kita sa Valeriano Gems, ay nagbibilang ngayon ng sentimo para mabuhay ang kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang magaspang at mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Aling Nita. Walang sinabi ang matanda, ngunit inilapag nito sa harap ni Goldie ang isang maliit at maruming bato na kulay asul, kasama ang ilang piraso ng natunaw na pilak. Huwag mong hayaang patayin nila ang kaluluwa mo, Hija. Malumanay, ngunit mariin na wika ni Aling Nita. Ang ginto, kahit itapon mo sa putikan, ginto pa rin. Kailangan mo lang punasan. May mga pusong nadudurog para mas tumibay at may mga batong kinikinis sa sakit. Tiningnan ni Goldie ang asul na bato. Isa itong magaspang na sapphire na hindi pa napapakinis. Kinuha niya ito at tila may isang kuryente ng pag-asa na dumaloy sa kanyang mga ugat. Iniwan niya ang mga barya sa sahig at nagtungo sa lumang hapaggawaan ng alahas. Kinuha niya ang soplite at pinag-alab ang apoy. Sa pagtama ng asul na apoy sa pilak, nakita niya ang sariling galit na natutunaw at nagiging isang hugis na kaya niyang kontrolin. Hindi siya umiyak habang pinupukpok ang metal. Ang bawat haplit ng martilyo ay para kay Joaquin. Ang bawat paghiwa sa pilak ay para kay Doña Imelda. At ang bawat pagkinis sa asul na sapphire ay para sa kinabukasan ni luwalhati. Ginugol niya ang buong magdamag upang lumikha ng isang kwintas na may disenyo ng isang ligaw na bulaklak na yumayakap sa isang asul na luha. Isang obra maestra na sumisimbolo sa pag-ibig ng isang inang handang hamakin ang lahat. Kinaumagahan, habang pinagmamasdan niya ang kanyang natapos na likha, umilaw ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Sebastian. Ang boses ng binata ay puno ng pagmamadali at pag-iingat. Goldie, kailangan mong mag-ingat. Nagwawala si Celine ngayon sa opisina. Hinahanap ng mga investors ang susunod na collection at wala siyang maipakita dahil hindi naman talaga siya ang nagdisenyo ng Mother's Heart. Hinahanap nila ang blue sketchbook mo. Baka may utusan si Joaquin para hanapin ka at bawiin yon. Napatingin si Goldie sa kanyang lumang maleta
kung saan nakatago ang asul na kwaderno, ang tanging pruweba ng kanyang pagiging henyo at ang kanyang tiket para makabawi. Bago pa man siya makasagot kay Sebastian, isang nakakakilabot na pangyayari ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Mula sa higaan, nagsimulang umubo ng malakas at may tunog ng plema si luwalhati. Nang lapitan niya ang bata, nakita niyang nangingitim ang maliliit na labi nito at nahihirapang humigop ng hangin. Ang dibdib ng sanggol ay mabilis na bumababa at umaangat sa isang desperadong pakikipaglaban para sa buhay. Luwalhati. "Anak!" tili ni Goldie. Ang boses ay napuno ng matinding takot na yumayanig sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay at ang ospital ay nasa kabilang bayan pa. Wala siyang pera, wala siyang sasakyan, at ang mga taong naghahanap upang sirain siya nang tuluyan ay maaaring paparating na. Ang kulay ube sa maliliit na labi ni luwalhati ay tila isang lason na mabilis kumalat sa buong paningin ni Goldie. Binalot niya ang naghihingalong sanggol sa pinagtagpi-tagping kumot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nang labis na halos, hindi niya maikabit ang imperdible. Tumakbo siya palabas ng munting silid. Hindi na inalintana ang matutulis na bato na tumutusok sa kanyang mga nakapaang paa habang binabagtas ang maalikabok na kalsada ng kanilang barangay. Sa tulong ni Aling Nita na sumunod sa kanya, nakasakay sila sa isang dumadaang tricycle. Ang bawat pag-alon ng sasakyan sa malubak na daan ay sinasabayan ng panalangin ni Goldie. Ang kanyang luha ay walang patid na pumapatak sa namumutla at malamig na pisngi ng kanyang anak. Nang marating nila ang maliit na ospital ng bayan, sumalubong sa kanila ang matapang na amoy ng alkohol at ang malamig na katotohanan ng kawalan. Matapos suriin ang bata, lumabas ang doktor na may mabigat na ekspresyon sa mukha. Ipinaliwanag nitong kailangan ng agarang oxygen at mga mamahaling gamot upang maibsan ang matinding pulmonya ng sanggol. At kung hindi ito sasapat, kailangan itong ilipat sa mas malaking ospital sa kabilang probinsya. Ang mga salitang iyon ay may kakabit na presyo, isang halagang imposibleng mabayaran ng mga barya at gusot na papel na nasa bulsa ni Goldie. "Kailangan po namin ng paunang bayad para sa mga gamot at paggamit ng makina, Mrs." Malumanay ngunit formal na wika ng nurse sa tanggapan. Tumingin si Goldie sa kanyang mga walang lamang palad. Isang matinding alon ng kawalang pag-asa ang lumamon sa kanya. Ngunit bago pa man tuluyang sumuko ang kanyang isip, naalala niya ang asul na sapphire na kininis niya kagabi, ang kwintas na sumisimbolo sa kanyang muling pagbangon. Walang pag-aalinlangan, inihabilin niya sandali si luwalhati kay Aling Nita at mabilis na tinakbo ang sanglaan sa kanto ng bayan. Sa loob ng madilim at masikip na sanglaan, inilatag niya ang kwintas sa ibabaw ng makapal na salamin. Tiningnan ito ng matandang tagasuri gamit ang kanyang lente. Ang mukha ay walang kakita-kitang pagkamangha sa sining na nasa kanyang harapan. 50 pesos lang ang halaga ng pilak na ito at ang bato ay magaspang pa. 1,000, iyon lang ang maibibigay ko. Malamig na wika ng lalaki. Para sa isang sikat na designer ng Valeriano Gems, ang halagang iyon ay isang matinding sampal sa kanyang talento. Ang disenyong iyon ay madaling mabibili ng 100,000 sa Maynila. Ngunit pagdating sa buhay ng kanyang anak, walang halaga ang pride at sining. Kinagat ni Goldie ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang sariling dugo at tumango. Ngunit nang makabalik siya sa ospital, ang 1,000 piso ay hindi pa rin sapat. Nanlupaypay siya sa malamig na upuang bakal sa pasilyo. Ang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Pakiramdam niya ay isa siyang napakawalang kwentang ina. Ibinigay na niya ang lahat, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang sining, ngunit hindi pa rin sapat para bumili ng isang hininga para sa kanyang anak. Sa gitna ng kanyang tahimik na paghikbi, isang maiinit na pamilyar na presensya ang tumabi sa kanya. Naramdaman niya ang isang makapal na jacket
na marahang ipinatong sa kanyang nanginginig na mga balikat. Nagdadala ng amoy ng malinis na kape at peppermint. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya si Sebastian. Ang mga mata nito ay mapula dahil sa mahabang biyahe mula Maynila. Ngunit ang tindig nito ay kasing tatag ng isang pader na handang saluhin ang lahat ng kanyang bigat. Bayad na ang lahat ng kailangan ni Luwalhati. Inayos ko na rin ang paglilipat sa kanya sa mas magandang pasilidad bukas. Mahinang wika ni Sebastian. Hindi na nakapagsalita si Goldie. Kusa na lamang sumandal ang kanyang pagod na ulo sa balikat ng binata. Hindi ito lumayo. Bagkus, naramdaman niya ang init ng palad ni Sebastian na marahang pumulupot sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi ito isang haplos ng pagnanasa, kundi isang matibay na angkla sa gitna ng kanyang nag-aalab na bagyo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Goldie na may isang taong totoong nagpapahalaga sa kanya. Isang taong hindi siya iiwan sa pagguho ng kanyang mundo. Nang masigurong ligtas at payapa, nang natutulog si Luwalhati sa ilalim ng oxygen tent, inabutan ni Sebastian ng mainit na kape si Goldie. Ang mukha ng binata ay biglang naging seryoso at puno ng pag-iingat. "Goldie, may kailangan kang malaman." Panimula nito, ang boses ay sadyang pinahina. Hindi lang basta nagdiriwang sina Joaquin at Celine, gumagawa sila ng kwento, naghain sila ng formal na reklamo sa mga awtoridad. Pinalalabas nilang ninakaw mo ang asul na kwaderno bago ka umalis, na kesyo naglalaman daw yon ng mga orihinal na disenyo ni Celine. Hinahanap ka na nila hindi para makipag-ayos, kundi para ikulong ka at tuluyang patahimikin. Nanlaki ang mga mata ni Goldie. Ang asul na kwaderno, iyon ang tanging patunay na siya ang tunay na lumikha ng lahat ng obra ng Valeriano Gems. At sa mga sandaling iyon, naalala niya kung saan niya huling naiwan iyon. Sa ilalim ng kanyang higaan, sa lumang bahay ni Aling Nita. Bago pa man siya makatayo, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang tawag mula sa kapitbahay nila sa barangay. Nang sagutin niya ito, ang boses sa kabilang linya ay balisa at nagmamadali. "Goldie, huwag kayong uuwi rito ni Aling Nita. May 2 itim na sasakyan ang dumating. Mga lalaking nakabarong at may mga sukbit na baril. Sa pilitan nilang pinasok ang pagawaan, hinahalungkat nila ang lahat ng gamit mo." Ang panginginig ng telepono sa palad ni Goldie ay tila isang malamig na ahas na gumagapang mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang dibdib. Ang balita mula sa kabilang linya ay pumutol sa natitirang hininga ng pag-asa na pilit niyang pinanghahawakan. Ang mga tauhan ni Joaquin ay nasa bahay ni Aling Nita. Sinisira ng mga ito ang tanging lugar na nagbigay sa kanya ng kanlungan. Nanghina ang kanyang mga tuhod, ngunit mabilis siyang inalalayan ni Sebastian. Kinuha ng binata ang telepono at nakinig sa nagpapanik na tinig ng kapitbahay. Nakita ni Goldie kung paano tumigas ang panga ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang tahimik na galit na ngayon lamang niya nasaksihan. "Nandito pa ba sila?" "Opo, naiintindihan ko. Maraming salamat sa pag-abiso. Huwag na kayong lalapit para sa inyong kaligtasan." Malumanay ngunit seryosong pakiusap ni Sebastian bago ibinaba ang tawag. Humarap ang binata kay Goldie at kay Aling Nita na ngayon ay nakatakip ang mga palad sa bibig. Umiiyak dahil sa panghihinayang sa kanyang munting paggawaan. "Kailangan kong bumalik doon." Nanginginig na wika ni Goldie. Ang kanyang mga luha ay muling nagbabantang bumuhos. "Nandoon ang blue sketchbook, Sebastian. Iyon ang kaluluwa ko. Iyon ang tanging ebidensya na ako ang nagdisenyo ng lahat. Kapag nakuha nila iyon, tuluyan na nilang mabubura ang pagkatao ko." Hinawakan ni Sebastian ang magkabilang balikat ni Goldie. Sapat ang higpit upang iparamdam ang kanyang suporta, ngunit may sapat na lambot upang hindi siya masaktan. "Hindi ka aalis dito, Goldie. Bantayan mo si Luwalhati. Bantayan niyo si Aling Nita. Ako ang babalik. Hindi nila ako kilala bilang kakampi mo.
Mag-iisip ako ng paraan. Pero may mga baril sila. I'll be careful. I promise. Putol ni Sebastian. Ang kanyang tinig ay isang matibay na haligi sa gitna ng gumuguhong mundo ni Goldie. Walang pag-aalinlangan, tumalikod ang binata at nagmamadaling tinahak ang kahabaan ng pasilyo ng ospital hanggang salamunin siya ng kadiliman sa labas. Ang mga sumunod na oras ay isang mahaba at malupit na paghihintay. Nakaupo lamang si Goldie sa tabi ng kuna, niluwalhati. Ang bawat patak ng gamot mula sa swero patungo sa maliit na ugat ng kanyang anak ay sinasabayan niya ng dasal. Habang ang kanyang isip ay naglalakbay sa panganib na sinuong ni Sebastian, ang katahimikan ng madaling araw sa loob ng ospital ay nakakabingi, nagpapalakas sa mga kinatatakutan ng kanyang imahinasyon. Nang mag-umpisang sumilip ang unang sinag ng araw mula sa bintana, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Sebastian. Ang kanyang puting polo shirt ay lukot at nababahiran ng may itim na mantsa ng abo at uling. Ang kanyang ibabang labi ay pumuputok at may namumuong dugo at ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang makapal na kwaderno. Ang asul na pabalat nito ay may mga bahaging sunog at nagtutuklap, ngunit buo pa rin ito. Agad na tumayo si Goldie at sinalubong ang binata. Diyos ko, Sebastian, anong ginawa nila sa'yo? Hindi nila nahanap, Goldie. Pagod nang ngumiti si Sebastian, iniabot ang kwaderno sa kanya. Bago pa sila dumating, nailagay na pala ni Aling Nita sa lihim na lalagyan sa ilalim ng sahig. Sa sobrang inis nila na wala silang makita, sinilaban nila ang lumang paggawaan bago sila umalis. Pumasok ako noong nakaalis na sila, bago pa man tuluyang lamunin ng apoy ang buong bahay. Niyakap ni Goldie ang sunog na kwaderno sa kanyang dibdib na tila ba isa itong sanggol na iniligtas mula sa kapahamakan. Ang mga luha ng pasasalamat at labis na awa ay nag-unahan sa pagpatak. Pinabayaan niya ang kwaderno sa mesa at kumuha ng isang malinis na bimpo. Binasa ito ng maligamgam na tubig at lumapit muli kay Sebastian. Maingat niyang idinampi ang basang bimpo sa pumutok na labi ng binata. Napapikit si Sebastian dahil sa habi, ngunit hindi ito umiwas. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa, nararamdaman ni Goldie ang mabigat na paghinga nito, ang init ng balat nito na nagpapabilis sa tibok ng kanyang sariling puso. Tumingala siya at nagtama ang kanilang mga paningin. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng medisina at usok, naramdaman ni Goldie ang isang dalisay na pakiramdam ng pag-aalaga. May isang taong handang masaktan para lamang maprotektahan ang kanyang mga pangarap. Ang kalyadong puso niya ay nagsimulang matunaw sa init ng katapatan ng lalaking nasa kanyang harapan. You didn't have to risk your life for this. Pabulong na wika ni Goldie, ang kanyang mga daliri ay nag-atubiling humaplos sa pisngi ni Sebastian bago niya ito binawi. I had to, sagot ni Sebastian. Ang boses ay malalim at tapat. Dahil ang mga taong gumagawa ng tama ay hindi dapat laging natatalo. Humarap si Goldie sa asul na kwaderno. Ang galit sa kanyang puso ay hindi na isang nagwawalang bagyo, kundi isang tahimik at matalim na patalim na handang gamitin. Ang pagkasunog ng paggawaan ni Aling Nita ay ang huling patak. Ang kalupitan ni Joaquin at Imelda ay sumira na rin ng buhay ng mga inosenteng tumulong sa kanya. Hindi na tayo tatakbo, Sebastian. Tama na ang pagtatago. Matatag na wika ni Goldie, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Tila may naalala si Sebastian. Dumukot ito sa bulsa ng kanyang maruming pantalon at inilabas ang isang luma at naninilaw na papel na nakatupi ng ilang beses. Muntik ko nang makalimutan. Habang kinukuha ko ang kwaderno mula sa taguan, may nahulog na nakaipit sa pinakaloob ng leather na pabalat nito. Isang lumang sulat, Goldie,
at may pangalan ni Doña Imelda. Kumunot ang noo ni Goldie. Inabot niya ang naninilaw na papel. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang mga tupi nito, biglang nagliwanag ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Wala itong teksto. Tanging isang litrato lamang. Isang malinaw na larawan ng mismong pintuan ng kwarto nila sa ospital kung saan sila naroon ngayon. Kinuha mula sa mismong pasilyo, ilang minuto lamang ang nakalipas. Sa ilalim ng larawan, sumunod ang isang maikling mensahe na nagpatigil sa pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. You can't hide from us. See you soon, sweetheart. Ang malamig na liwanag mula sa screen ng telepono ay tila naging isang matalim na punyal na direktang tumarak sa dibdib ni Goldie. Ang larawan ng pinto ng kanilang silid, na kinuha mula sa mismong pasilyo ng ospital, ay isang tahimik na banta na sumisigaw ng panganib. Nandito na sila. Ang mga demonyong pinakawalan ni Joaquin at Doña Imelda ay nakapasok na sa kanilang huling santuwaryo. Naramdaman ni Goldie ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ngunit bago pa man siya lamunin ng panik, naramdaman niya ang matibay na hawak ni Sebastian sa kanyang siko. Walang bakas ng takot sa mga mata ng binata. Tanging isang mabilis at kalkuladong pag-iisip. Kailangan na nating umalis ngayon din, Goldie. Bulong ni Sebastian, ang boses ay mababa at seryoso, na para bang ang mga dingding ay may tenga. Hindi sila pwedeng makaabot dito sa loob. Lumingon si Goldie kay luwalhati. Ang sanggol ay mahimbing na natutulog. Ang munting dibdib ay tahimik na umaangat at bumababa sa ilalim ng oxygen tent. Paano niya itatakas ang isang batang nangangailangan ng makina para mabuhay? Nakausap ko na ang doktor kanina bago pa man ako bumalik dito. Patuloy ni Sebastian na tila nabasa ang kanyang isip. May naka-standby na ambulansya sa likod sa may delivery area. Bayad na yon at handa na para sa paglipat ni luwalhati sa mas malaking ospital. Kailangan lang natin silang maunahan. Mabilis na kumilos si Sebastian. Sinabihan niya si Aling Nita na nanginginig sa takot na maunang lumabas at dumiretso sa likod ng ospital. Pagkatapos, maingat at mabilis na tinanggal ni Sebastian ang ilang hindi gaanong mahalagang tubo mula sa makina ni luwalhati habang inaalalayan naman ni Goldie ang sanggol. Balot ng makapal na kumot kasama ang portable oxygen tank. Binuksan ni Sebastian ang pinto ng silid ng kaunti at sumilip. Sa dulo ng pasilyo, malapit sa elevator, nakita niya ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang isa ay may kausap sa telepono, habang ang isa ay patingin-tingin sa mga numero ng bawat kwarto. Papalapit na sila. Dito tayo sa hagdanan para sa fire exit, utos ni Sebastian. Tahimik silang lumabas ng silid. Ang mga hakbang ay kasinggaan ng balahibo. Ang amoy ng lumang pintura at alikabok sa hagdanan ay sumalubong sa kanila habang mabilis silang bumababa. Ang puso ni Goldie ay tila sasabog sa kaba sa bawat palapag na kanilang lampasan. Yakap-yakap niya si luwalhati ng mahigpit. Ipinapanalangin na huwag itong umiyak at gumawa ng ingay. Nang marating nila ang ground floor, nakita nila ang ambulansyang naghihintay. Ang mga pinto sa likod ay nakabukas na. Naroon na rin si Aling Nita, patingin-tingin sa paligid ng may pangamba. Mabilis na ipinasok ni Sebastian si Goldie at ang sanggol. Sumunod, si Aling Nita. Bago pa man makasakay si Sebastian, narinig nila ang malakas na pagbukas ng pinto ng fire exit mula sa itaas. Nandyan sila. Pigilan niyo! Sigaw ng isang lalaki. Umalis na kayo. Bilisan mo. Utos ni Sebastian sa driver, sabay sarado ng pinto ng ambulansya ng malakas. Umatras si Sebastian, humarap sa mga tauhan ni Joaquin na ngayon ay tumatakbo palabas ng gusali. Nakita ni Goldie mula sa maliit na bintana ng ambulansya kung paano hinarang ni Sebastian ang mga lalaki. Ginagamit ang kanyang sariling katawan bilang panangga upang bigyan sila ng oras na makalayo. Ang ambulansya ay humarurot paalis, iniiwan ang binata sa gitna ng panganib.
"Sebastian!" Sigaw ni Goldie. Ang luha ay tuluyang bumagsak. Ang sakit ng pag-aalala ay tila pinupunit ang kanyang dibdib. Ang biyahe ay isang magulong halo ng panalangin at pag-iyak. Nang makalayo na sila at unti-unting kumalma ang paghinga ni Luwalhati sa bagong ospital, doon lamang nakaramdam ng kaunting ginhawa si Goldie. Ngunit ang kanyang isip ay naiwan kay Sebastian. Nakaligtas ba ito? Nasaktan ba ito ng malala? Habang nakaupo sa tabi ng bagong kuna ni Luwalhati, napansin ni Goldie ang naninilaw na papel na nakaipit pa rin sa loob ng kanyang damit. Kinuha niya ito. Ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Maingat niyang binuklat ang lumang sulat. Ang papel ay malutong at ang tinta ay kupas na, ngunit ang mga salita ay malinaw. Ito ay isang sulat na naka-address kay Doña Imelda. Mula sa isang pribadong klinika, maraming taon na ang nakalipas. Doña Imelda, ang proseso ng pagpapalit ay naging matagumpay. Ang sanggol na babae na ipinanganak mo, na sa kasamaang palad ay pumanaw ilang oras matapos iluwal, ay pinalitan na namin ng isang malusog na sanggol na lalaki mula sa isang mahirap na pasyente tulad ng inyong ipinag-utos. Ang mga dokumento ay inayos na. Ang batang ito ngayon ay si Joaquin Valeriano. Ang sikretong ito ay mananatiling nakabaon kasama ng iyong malaking donasyon sa aming klinika. Nanlaki ang mga mata ni Goldie. Ang bawat salita ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang lalaking umangkin sa pangalan ng pamilya, ang lalaking nagtapon sa kanya at sa kanilang anak, ay hindi tunay na Valeriano. Isang kasinungalingan ang buong buhay nito. Isang kasinungalingan na ginawa ng sariling ina nito upang mapanatili ang kapangyarihan at yaman. Sa pagkakatuklas ng lihim na ito, naramdaman ni Goldie ang isang kakaibang pagbabago sa kanyang sarili. Ang takot na kanina lamang ay bumabalot sa kanya ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang mga luha ng kahinaan ay natuyo, at sa lugar ng mga ito ay sumibol ang isang matibay na baluti. Hindi na siya ang mahina at madaling saktan na si Marigold. Ang asul na kwaderno at ang sulat na ito ang kanyang mga sandata. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Sebastian. "Ligtas ako. Nakatakas ako. Papunta na ako dyan." Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Goldie, isang hininga ng pasasalamat at ng isang bagong simula. Tumingin siya sa kanyang natutulog na anak, at pagkatapos ay sa asul na kwaderno at lumang sulat na hawak niya. Ang apoy sa ilalim ng abo ay tuluyan ng sumiklab, oras na para magtayo ng isang bagong kaharian, hindi mula sa mga kasinungalingan, kundi mula sa katotohanang matagal nilang ibinaon. Ang nakakapasong katotohanan na nakasulat sa lumang papel ay tila nagpabago sa daloy ng dugo ni Goldie. Ang lalaking sumira sa kanya, ang lalaking pilit siyang binubura sa mundo, ay isang huwad na tagapagmana. Ang buong imperyo ng Valeriano Gems na ipinagmamalaki ni Doña Imelda na dugong bughaw ang nagpapatakbo, ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Ilang oras makalipas, ang nakakakilabot na pagtakas, dumating si Sebastian sa bagong ospital. Ang mga damit nito ay mas gusot na at may mga bagong gasgas sa braso. Ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab sa determinasyon. Nang makitang ligtas si Goldie at si Luwalhati, walang pag-aalinlangan, sinalubong siya ni Goldie ng isang mahigpit na yakap. Hindi na ito yakap ng isang taong nangangailangan ng saklolo, kundi yakap ng isang kapantay, isang taong natagpuan ang kanyang kakampi. Nang makaupo sila, inilatag ni Goldie ang lumang sulat sa harapan ni Sebastian. Ang reaksyon ng binata ay halos katulad ng sa kanya. Gulat, pagkamangha, at pagkatapos ay isang malamig na pagkakaunawa. Kaya pala ganoon na lang ang pagiging desperado ni Doña Imelda na itago ang lahat, na kontrolin si Joaquin.
Pabulong na wika ni Sebastian, ang utak ay mabilis na nag-aayos ng mga piraso ng puzzle. Kung malaman ng board of directors na ang humahawak ng kumpanya ay hindi isang tunay na Valeriano, babawiin nila ang lahat. Babagsak ang pamilya. At gagamitin natin iyon, matatag na sagot ni Goldie. Ang kanyang boses ay wala na ang panginginig ng kahapon. Pero hindi ngayon. Kung ilalabas natin ito ngayon, madali nilang mabaluktot ang kwento. Gagamitin nila ang pera at impluwensya nila para palabasing peke ang sulat na ito. Kailangan natin silang durugin kung kailan pinakamasakit, kung kailan akala nila ay nasa tuktok na sila. Tumango si Sebastian, sumasang-ayon sa bawat salita. Kailangan mong magtago ng tuluyan, Goldie. Kailangan nilang isipin na nawala ka na natalo ka na. At habang nag-iisip sila ng ganoon, mag-iipon tayo ng lakas. Gagamitin natin ang asul na kwaderno. Gagamitin natin ang talento mo. Doon nagsimula ang pagkapanday ng isang bagong pagkatao. Sa tulong ng mga koneksyon ni Sebastian na hindi alam ng mga Valeriano at sa kaunting ipon na nailigtas ni Aling Nita, lumipad silang 3 palabas ng bansa. Iniwan ni Goldie ang kanyang pangalan, ang kanyang nakaraan, at ang kanyang kahinaan sa Pilipinas. 5 taon ang lumipas. Ang mga taon na yon ay hindi naging madali. Naging mga taon iyon ng dugo, pawis at walang tulog na mga gabi. Sa isang eksklusibong studio sa Paris, isang babae ang nakatayo sa harap ng malaking bintana, pinagmamasdan ng kumikinang na Eiffel Tower. Ang kanyang buhok, na dati ay mahaba at laging nakatali ng simple, ay ngayon ay gupit hanggang balikat at may bahagyang kulay ng tanso. Suot niya ay isang eleganteng itim na suit na bumabagay sa kanyang matalim ngunit kalmadong tindig. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang asul na sapphire, hindi na magaspang, kundi perpektong nakakinis at kumikinang, nakapulupot sa isang pilak na bulaklak ng sampagita. Hindi na siya si Marigold Evangelista, ang asawang itinapon sa ulan. Siya na ngayon si Andy, ang pinakamisteryoso at pinakahinahanap na jewelry designer sa buong Europa. Ang babaeng nagpasimula ng Tears of Rebirth Collection na nagpabagsak sa mga bentahan ng malalaking kumpanya ng alahas sa Asia. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Sebastian, na ngayon ay mas mukhang kagalang-galang sa kanyang mamahaling asul na suit. Dala ang isang folder na naglalaman ng pinakabagong ulat. Ang relasyon nilang dalawa ay lumalim at naging isang matibay na haligi ng pagtitiwala at pagmamahal na hindi na kailangan pang sabihin. Isang pagmamahal na ipinapakita sa bawat araw ng pagtutulungan. Handa na ang lahat para sa malaking auction sa Maynila sa susunod na buwan. Panimula ni Sebastian, inilalapag ang folder sa makinis na mesa ni Andy. At gaya ng inaasahan natin, ang Valeriano Gems ang pinakadesperadong makakuha ng imbitasyon. Ang kumpanya nila ay palubog na. Andy, 5 taon na silang walang inilalabas na bagong disenyo simula noong naubos nila ang mga ninakaw na ideya mula sa Mother's Heart. Isang malamig at mapanuksong na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Andy. Desperado, magandang pakinggan. Akala nila ang pag-agaw sa mga natapos ko ng obra ay sapat na para mapanatili ang kanilang imperyo. Hindi nila alam na ang isip na lumikha ng mga yon ay patuloy na gumagawa ng mga bagong obra maestra. Lumapit si Sebastian at tumabi sa kanya sa pagtingin sa tanawin ng Paris. Si Joaquin at Celine ang personal na dadalo. Gagamitin daw nila ang huling pondo ng kumpanya para mabili ang Blue Star Diamond na ididisenyo mo bilang huling baraha para isalba ang kumpanya nila. Hayaan mo silang umasa, Sebastian, sagot ni Andy. Ang boses ay kasing linaw ng kristal, ngunit may talim na nakatago sa ilalim. Hayaan mong ibigay nila ang lahat ng natitira sa kanila. Dahil sa gabing iyon, hindi lang ang Blue Star ang ibubunyag ko.
Ibubunyag ko rin ang mukha ni Andy at ang katotohanang matagal na nilang inilibing. Mula sa pintuan ng studio, isang batang lalaki na may malulusog na pisngi at masayahing mga mata ang pumasok, tumatakbo palapit sa kanila. Si Luwalhati, 5 taong gulang na, malakas at puno ng buhay. Binuhat siya ni Sebastian at sabay nilang pinagmasdan si Andy. Kinabukasan, babalik sila sa Maynila. Hindi bilang mga pugante, kundi bilang mga bagyong wawasak sa huwad na palasyo ng mga Valeriano. Ang laro ng paghihiganti ay magsisimula na at si Andy ang may hawak ng lahat ng alas. Ang marangyang mansyon ng mga Valeriano na dati ay tila nagliliwanag sa karangyaan ay nababalot ngayon ng isang mabigat at madilim na atmosfera. Ang mahabang hapagkainan na yari sa mahogany ay saksi sa pait ng kanilang pagbagsak. Nakaupo sa kabisera si Doña Imelda, ang kanyang muka ay salamin ng matinding galit habang nakatitig sa mga financial report na nagpapakita ng sunod-sunod na pagkalugi ng kanilang kumpanya. Sa kabilang dulo, nakayuko si Celine. Wala na ang mapagmataas ng ngiti nito. Ang kanyang mga mata ay puyat at ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinaglalaroan ang gilid ng kanyang mamahaling kape. 5 taon, Celine. Basag ni Doña Imelda sa katahimikan. Ang kanyang boses ay matalim na parang patalim na humihiwa sa hangin. 5 taon simula nang ilabas natin ang Mother's Heart. At pagkatapos niyan puro basurang disenyo ang ibinibigay mo. Nawawalan na ng tiwala ang mga investors. Ang pamilyang Valeriano ay naging katatawanan sa industriya dahil sa kapalpakan mo. Sinubukan ni Celine na magsalita. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon at depensa. Mama, ginagawa ko naman ang lahat, pero iba ang panlasa ng merkado ngayon. At nasistress ako dahil sa sunod-sunod na demands. Huwag mong idahilan sa akin ang stress. Putol ng matanda. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Nang pakasalan mo si Joaquin, ipinangako ng pamilya mo ang yaman at talento. Pinatalsik natin ang patay gutom na si Goldie dahil akala ko ay mas may pakinabang ka. Ngunit ngayon, malinaw na mas malaki pa ang utang na loob mo sa pangalan namin kaysa sa naibigay mo. Kung hindi natin makukuha ang exclusive partnership kay Andy sa auction na ito, babagsak tayong lahat. At ikaw ang sisisihin ko. Si Joaquin, na nakatayo sa tabi ng bintana, ay napahilot sa kanyang sentido. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng matinding pagod at pangamba. Wala na siyang pakialam sa pag-aaway ng 2 babae. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano isasalba ang kanyang sarili mula sa kahihiyan ng pagkabangkarote. Samantala, sa isang pinakamarangyang penthouse ng isang sikat na hotel, sa kabilang bahagi ng lungsod, ibang-iba ang tanawin. Nakatayo si Andy sa harap ng malawak na salamin na bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila. Ang lungsod na minsang dumurog sa kanya ay nasa ilalim na ngayon ng kanyang mga paa. Naramdaman niya ang paglapit ng isang pamilyar na presensya. Marahang ipinatong ni Sebastian ang isang mainit na balabal sa kanyang mga balikat. Ang amoy ng kaping barako at malinis na pabango ng binata ay nagbigay ng agarang ginhawa sa kanyang sistema. Tulog na si Luwalhati. Malumanay na wika ni Sebastian. Tumabi ito sa kanya. Hindi masyadong malapit, ngunit sapat upang iparamdam ang kanyang walang sawang suporta. Minsan, hindi ko pa rin lubos maisip na nandito na tayo. Pabulong na sagot ni Andy. Ipinaikot niya ang kanyang paningin sa tahimik na silid. Nang umalis tayo rito, wala akong ibang dala, kundi ang takot at ang asul na kwaderno. Ngayon, hindi tinapos ni Andy ang kanyang sasabihin. Sa halip, marahang inabot ni Sebastian ang kanyang kamay. Ang paglapat ng kanilang mga palad ay nagdala ng isang tahimik na kilig, isang dalisay na pakiramdam ng kaligtasan na binuo sa loob ng 5 taong pagdadamayan at pag-unawa. Walang anumang pag-aapura, tanging isang malalim na paggalang sa babaeng nagbangon
mula sa sarili nitong mga abo. Nandito tayo dahil pinatunayan mong hindi mo kailangan ang pangalan nila para magningning. Wika ni Sebastian, ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa likod ng palad ni Andy. Handa na ang lahat para bukas. Sinubukan nilang makipag-ugnayan sa pamunuan mo kanina. Gusto ni Joaquin ng isang pribadong pag-uusap bago ang auction. Desperado na silang bilhin ang Blue Star para iligtas ang kumpanya nila. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Andy. Tiningnan niya si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang nakaplanong tagumpay. At ano ang sinabi mo sa kanila? Mr. Chief Legal Counsel, gumanti ng isang profesional at seryosong nangiti si Sebastian. Sinabi ko sa mga kinatawan nila na ang henyo sa likod ni Andy ay hindi nakikipag-usap sa mga taong walang sariling pagkakakilanlan sa sining. Magkikita-kita na lamang sa entablado. Kinabukasan, ang grand ballroom ng hotel ay napuno ng pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa industriya ng alahas. Ang mga ilaw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid at ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak ay nanunuot sa hangin. Sa pinakaharap na hanay, nakaupo sina Joaquin at Celine, parehong nakasuot ng kanilang pinakamagarang damit, ngunit hindi maitago ang kaba sa kanilang mga kilos. Mahigpit ang hawak ni Joaquin sa kanyang bidding paddle. Alam na ito na ang huling pagkakataon ng Valeriano Gems. Sa likod ng entablado, nakatayo si Andy sa dilim. Suot niya ay isang eleganteng itim na gown na kumikinang sa bawat paggalaw. At sa kanyang leeg ay ang sikat na asul na sapphire na napapalibutan ng disenyong sampagita. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Wala nang atrasan. Ang mahinang pag-ugong ng mikropono mula sa labas ay hudyat na magsisimula na ang programa. Narinig niya ang boses ng host na nag-aanunsyo. Ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for the very first time, stepping out of the shadows to present the Blue Star masterpiece, please welcome the visionary, the legend, Andy. Humakbang si Andy. Ang malalaking kurtina ng entablado ay dahan-dahang nahawi at ang nakakabulag na liwanag ng mga spotlight ay sabay-sabay na tumutok sa kanya. Ang nakakabulag na liwanag mula sa mga spotlight ay tila humalik sa balat ni Andy habang siya ay humahakbang patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang itim na gown ay umaalon sa bawat galaw, kumikinang na parang isang kalangitan na puno ng bituin. Ngunit walang sino man ang nakapansin sa kanyang damit. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanyang mukha. Sa isang iglap, ang buong grand ballroom ay binalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang mga paghinga ay sabay-sabay na napigil. Ang mga matang sanay sa pagkilatis ng mga mamahaling bato ay nanlaki sa labis na pagkamangha at hindi makapaniwalang pagkilala. Sa unahang hanay, ang baso ng alak ay dumulas mula sa nanginginig na mga daliri ni Celine. Sumabog ang manipis na kristal pagbagsak nito sa malambot na alpombra at kumalat ang pulang likido na tila sariwang dugo. Ang kanyang mapagmataas na muka ay biglang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng isang bangkay. Nakatitig lamang siya sa babaeng nasa entablado, ang babaeng 5 taon na niyang pilit ibinabaon sa limot. Sa tabi nito, ang hawak ni Joaquin sa kanyang bidding paddle ay humigpit ng husto hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang kanyang panga ay nalaglag at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay tila nais kumawala mula sa kanyang dibdib. Pinagpawisan siya ng malamig. Hindi ito maaari. Ang babaeng nasa harap nila, ang sikat na Andy na inaasahan nilang magliligtas sa kanilang imperyo, ay walang iba kundi ang basurang itinapon niya sa ulan. Si Marigold. Nakatayo si Doña Imelda na parang naging isang ribultong yelo. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa braso ng kanyang upuan upang hindi siya matumba. Ang takot ay gumapang mula sa kanyang paanan patungo sa kanyang gulugod. Ngumiti si Goldie.
Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa mikropono. Ang kanyang tinig nang magsalita siya ay kasing linaw ng kristal at kasing talim ng diamante. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Sa loob ng 5 taon, nakilala ninyo ako bilang Andy. Pinuri ninyo ang aking mga likha. Ngunit sa ilang mga tao sa kwartong ito, kilala nila ako sa ibang pangalan. Para sa kanila, ako ay isang pagkakamali, isang pabigat, isang taong walang silbi matapos nilang piliting nakawin ang aking kaluluwa. Isang alon ng bulungan ang mabilis na gumapang sa buong madla. Ang mga mamamahayag at mga photographer ay nagsimulang magtaas ng kanilang mga kamera. Ang mga flash nito ay tila magkakasunod na kidlat na bumabalot sa paligid. Ipinakita ni Goldie ang isang itim na kahon ng pelus na hawak ng kanyang katulong. Nang buksan niya ito, lumitaw ang Blue Star, isang napakalaking diamante na may hugis ng isang bituin, nakapulupot sa mga baging ng puting ginto. Ang kinang nito ay sapat na para bulagin ang sinumang sakim. Ang obrang ito ay sumisimbolo sa pagbangon mula sa dilim. Patuloy ni Goldie, ang kanyang mga mata ay direktang nakatutok sa pwesto ni na Joaquin. Kaya simulan na natin ang subasta. Sa kabila ng matinding pagkabigla at kahihiyan na naig ang desperasyon ni Joaquin, ang kanyang kumpanya ay mamamatay kung hindi niya makukuha ang pirasong ito. Umaasa siyang ang pera ay makakapagpabago pa rin sa isip ng babaeng minsang minahal siya. Itinaas niya ang kanyang paddle ng mataas. 500 million pesos. Sigaw ni Joaquin. Ang boses ay nanginginig, ngunit pinipilit maging matapang. Nagulat ang mga dumalo sa napakalaking halaga. Walang sino man ang sumubok na tumapat. Ang halagang yon ay ang buong natitirang pondo ng Valeriano Gems. Iyon ay isang sugal sa kamatayan. Tiningnan siya ni Goldie. Walang awa sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na paghusga. 500 million, pag-ulit ni Goldie. Isang napakalaking halaga, Mr. Valeriano. Sapat na ba yan para bilhin ang iyong konsensya? Bago pa man makasagot si Joaquin, itinaas ni Goldie ang kanyang kamay upang patigilin ang tagapagsalita ng subasta. Ngunit hindi ko tatanggapin ang bid na ito. Matapang na pahayag ni Goldie na nagdulot ng malakas na reaksyon mula sa mga tao. Ang Blue Star ay hindi ipinagbibili sa mga magnanakaw. Valeriano Gems cannot buy my art with stolen money. Pera na kinita ninyo mula sa Mother's Heart Collection. Isang koleksyon na hindi idinisenyo ng iyong asawang si Celine, kundi ng babaeng itinulak mo sa hagdan habang nagdadalang tao. Sinungaling! Tili ni Celine, tuluyan nang nawalan ng kontrol. Tumayo siya. Tinuturo si Goldie habang ang kanyang muka ay namumula sa galit at matinding hiya. Isa kang baliw. Kami ang nagmamay-ari ng mga disenyong iyon. Mula sa gilid ng entablado, humakbang si Sebastian palabas sa liwanag. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng mas mabigat na awtoridad sa mga nangyayari. Dala niya ang isang pamilyar na asul na kwaderno. Ipinakita niya ito sa madla at sa mga nagkikislapang kamera. Ang mga gilid nito ay sunog, ngunit malinaw na nakikita ang bawat pahina na naglalaman ng mga orihinal na guhit, petsa at pirma ni Marigold Evangelista, buwan bago pa man ilabas ng Valeriano Gems ang koleksyon. Ito ang orihinal na sketchbook, kasama ang lahat ng digital logs na isusumite namin sa korte bukas. Formal na pahayag ni Sebastian bilang isang abogado. Bukod sa kasong pagnanakaw ng intellectual property, nahaharap din ang Valeriano Gems sa kasong fraud. Nanghina ang mga tuhod ni Joaquin. Napakapit siya sa sandalan ng silya, halos hindi na makahinga dahil sa bigat ng kahihiyang bumagsak sa kanila sa harap ng buong Pilipinas. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Doña Imelda. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang huling baraha ng manipulasyon, tumayo ang matanda at naglakad palapit sa paanan ng entablado. Wala kang kwentang babae.
Sigaw ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Wala kang utang na loob. Kami ang nagbigay sa'yo ng pagkain. Kami ang nag-ahon sa'yo mula sa putikan. At ito ang igaganti mo sa pamilyang Valeriano. Isa kang sumpa sa aming pangalan. Tiningnan ni Goldie ang babaeng nagpahirap sa kanya ng napakahabang panahon. Ang kanyang puso ay hindi na nasasaktan sa mga salitang iyon. Bago pa man makasagot si Goldie, humakbang si Sebastian sa tabi niya. Inabot ng binata ang kanyang kamay, papasok sa panloob na bulsa ng kanyang suit at inilabas ang isang luma at naninilaw na sobre. Pinag-uusapan ninyo ang utang na loob at ang pangalan ng inyong pamilya, Doña Imelda. Wika ni Sebastian. Ang boses ay kalmado, ngunit nagdadala ng isang babala ng matinding unos. Kung gayon, bakit hindi natin sabihin sa lahat ng naririto kung sino talaga ang may karapatang magdala ng pangalang Valeriano? Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Imelda habang nakatitig sa lumang sobre. Ang hangin sa paligid niya ay tila naubos. Ang naninilaw na sobre sa kamay ni Sebastian ay tila isang sumpa na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Doña Imelda. Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ay biglang naging mabigat at mahirap langhapin. Ang mga matang kanina lamang ay nakatitig sa makikinang na diamante ay ngayon ay nakapako sa matandang babaeng unti-unting pinagkakaitan ng kulay sa mukha. Binuksan ni Sebastian ang sobre ng may dahan-dahan at kalkuladong galaw. Inilabas niya ang isang lumang dokumento mula sa isang pribadong klinika, kasama ang isang bagong papel na may selyo ng isang kilalang laboratorio. Isang liham mula sa doktor na nagpaanak sa inyo, 30 taon na ang nakalilipas, Doña Imelda. Malakas at malinaw na wika ni Sebastian, tinitiyak na ang bawat salita ay aabot sa pinakadulo ng bulwagan kung saan naroon ang mga miyembro ng Board of Directors ng Valeriano Gems. Nakasulat dito kung paano ninyo binayaran ang klinika upang palitan ang inyong anak na babaeng namatay noong ipinanganak ng isang malusog na sanggol na lalaki mula sa isang mahirap na pasyente. Ginawa ninyo ito upang makuha ang mana mula sa yumaong Don Valeriano na mahigpit na nag-utos na isang lalaki lamang ang maaring magmana ng kumpanya. Nagimbal ang buong madla. Ang mga mamamahayag ay walang tigil sa pagkuha ng larawan. Ang serye ng mga puting liwanag ay tila mga kidlat na naghuhusga sa mga kasalanang matagal nang ibinaon sa dilim. Kasinungalingan. Matinis na tili ni Imelda. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa labis na desperasyon. Itinuro niya si Sebastian gamit ang nanginginig na daliri. Mga gawa-gawa lamang yan ng mga taong gustong sirain ang aming pangalan. Joaquin ay isang tunay na Valeriano. Ngunit hindi natinag si Sebastian. Tinaas niya ang pangalawang papel na hawak niya. Ito ay isang opisyal na DNA test result. Kumuha ako ng sample mula kay Joaquin noong mga panahong nagtatrabaho pa ako bilang inyong abogado. Ikinumpara ko ito sa nakatabing blood sample ng yumaong Don Valeriano. 0% match. Si Joaquin ay walang ni isang patak ng dugong Valeriano sa kanyang mga ugat. Parang isang matibay na puno na tinamaan ng kidlat, si Joaquin ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang narinig niya ay tila mga matatalim na bato na dumurog sa kanyang pagkatao. Lumingon siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa ng isang paglilinaw. Ma, sabihin mong hindi totoo ito. Sabihin mong anak mo ako. Umiwas ng tingin si Doña Imelda. Ang kanyang pananahimik ay isang nakakabinging kumpirmasyon. Bumagsak ang mga tuhod ni Joaquin sa makapal na alpombra. Ang lalaking nanlait, nanakit at nagtapon kay Goldie dahil sa pagiging probinsyana nito, ay ngayon ay natuklasang isang hamak na estranghero na binili lamang upang maging kasangkapan ng kasakiman. Wala siyang pangalan, wala siyang yaman, wala siyang pagkakakilanlan. Diring-diri na lumayo si Celine kay Joaquin.
Pinunasan niya ang bahagi ng kanyang damit na nadikitan nito na para bang isa itong nakakahawang sakit. Isa kang huwad, sigaw ni Celine. Ang muka ay pinapangit ng galit at hiya. Pinakasalan ko ang isang patay gutom na nagpapanggap na prinsipe. Ngunit ang pagbubunyag ni Sebastian ay hindi pa tapos. Lumapit siya kay Goldie at humarap sa buong board of directors na ngayon ay nag-uusap-usap ng may matinding pagkabahala. Kung tatanungin ninyo kung sino ang tunay na may karapatan sa imperyong ito, ang yumaong Don Valeriano ay may isang anak sa labas sa babaeng tunay niyang minahal. Bago pa man siya piliting ipakasal kay Imelda para sa negosyo, paliwanag ni Sebastian, ang boses ay nagiging mas malalim at puno ng emosyon. Isang anak na legal niyang kinilala sa kanyang tunay na testamento na sadyang itinago at sinira ni Doña Imelda. Tumingin si Sebastian ng diretso sa mga mata ni Imelda. Ang pangalan ng batang iyon ay Sebastian. Ako ang tunay na tagapagmana ng Valeriano Gems. Isang kolektibong singhap ang umikot sa buong silid. Ang huling haligi ng pagmamataas ni Doña Imelda ay tuluyang gumuho. Ang kahihiyan, ang pinakakinatatakutan niyang hiya sa harap ng alta sosyedad na kanyang sinasamba ay tuluyan ng lumamon sa kanya. Namumutla at nanlalambot, hindi kinaya ng matanda ang bigat ng iskandalo. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa sahig, ngunit walang ni isa sa kanyang mga kaibigan sa lipunan ang sumubok na tumulong. Lumayo sila na parang iniiwasan ng isang isinumpang tao. Lumapit si Goldie kay Joaquin na ngayon ay nakahandusay sa sahig, umiiyak at nakatingin sa kanyang sariling mga kamay na tila ba ngayon lamang niya nakilala ang mga ito. Walang galit sa mga mata ni Goldie, tanging isang malamig na pagtanggap ng katotohanan. Ang tunay na basura, Joaquin, ay hindi ang taong galing sa hirap. Malumanay, ngunit mariing wika ni Goldie. Ang tunay na basura ay ang taong nakasuot ng ninakaw na korona at inaakalang ang yaman ay kayang takpan ng bulok niyang kaluluwa. Mula sa malaking pintuan ng bulwagan, pumasok ang mga unipormadong pulis. Sila ay ipinatawag ni Sebastian upang formal na arestuhin sina Joaquin at Celine para sa kasong corporate fraud at pagnanakaw ng intellectual property, pati na rin si Imelda para sa pamememeke ng mga dokumento at panlilinlang. Habang kinakabitan ng posas ang nanginginig na si Celine at ang tulalang si Joaquin, tinalikuran na sila ni na Goldie at Sebastian. Humakbang sila pababa ng entablado, iniiwan ang mga huwad na hari at reyna sa mga guho ng kanilang sariling palasyo. Paglabas nila ng hotel, sumalubong sa kanila ang malamig at preskong hangin ng gabi. Ang kalangitan ay maaliwalas at puno ng mga bituin. Huminga ng malalim si Goldie, isang paghinga na malaya sa anumang bigat ng nakaraan. Tapos na! Bulong ni Sebastian, ang kanyang braso ay marahang pumulupot sa baywang ni Goldie upang magbigay ng init. Ngunit bago pa man makasagot si Goldie, tumunog ang telepono ni Sebastian. Nang makita ng binata ang pangalan ng tumatawag, ang kanyang kalmadong mukha ay biglang napalitan ng matinding pag-aalala. Ang tawag ay mula sa yaya na nagbabantay kay luwalhati sa kanilang tinutuluyang penthouse. Hello? Ano? Paanong nawawala ang bata? Sigaw ni Sebastian. Ang boses ay napuno ng takot na tila yumanig sa buong mundo ni Goldie. Ang malamig na hangin sa labas ng hotel na kanina lamang ay nagdadala ng lasa ng tagumpay ay biglang naging tila yelo na sumasakal sa lalamunan ni Goldie. Ang kaligayahang naramdaman niya sa pagbagsak ng mga Valeriano ay mabilis na naging abo nang marinig niya ang panginginig sa boses ni Sebastian. Ang mga salitang nawawala ang bata ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Binubura ang lahat ng makamundong tagumpay na kanyang nakamit. Ano ang silbi ng hustisya kung ang mismong dahilan ng kanyang pagbangon ay kukunin sa kanya? Mabilis silang nakarating sa penthouse
sa tulong ng sasakyan ni Sebastian. Ang mabilis na pagtakbo ng sasakyan sa malalapad na kalsada ng Maynila ay sinasabayan ng tahimik na pag-iyak ni Goldie. Mahigpit ang hawak ni Sebastian sa manibela. Ang mga mata ay nakatutok sa daan, habang ang isang kamay nito ay nakapulupot sa nanginginig na mga daliri ni Goldie. Nagpapasa ng lakas na siya mismo ay pilit na hinuhugot. Pagdating nila sa penthouse, sumalubong sa kanila ang umiiyak na yaya. Ang pinto patungo sa fire exit ay bukas at sira ang hamba. Sa ibabaw ng glass table sa sala, may isang hindi pamilyar na lumang telepono ang naghihintay. Nang hawakan ito ni Sebastian, umilaw ang screen at lumabas ang isang mensahe. Kung gusto mo pang makita ang anak mo, dalhin mo ang Blue Star Diamond at ang asul na kwaderno sa lumang abandonadong pier sa Tondo. Walang pulis. Kapag may nakita akong sumunod, ihuhulog ko ang bata sa dagat. Ang nagpadala ng mensahe ay malinaw na ang personal na tauhan ni Celine, isang lalaking kilala sa pagiging marahas at walang konsensya, na inutusan nito bago pa man mangyari ang pagkakaresto sa auction. Isang huling desperadong hakbang ng mga sakim na natalo. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Goldie ang itim na kahon na naglalaman ng Blue Star at ang asul na kwaderno. Ang diamante na nagkakahalaga ng ₱1,000,000 ay tila isang ordinaryong bato lamang sa kanyang paningin ngayon. Walang anumang kinang ang makakatumbas sa buhay ni Luwalhati. Habang naglalakbay sila patungo sa abandonadong pier, palihim na nagpadala ng lokasyon si Sebastian sa hepe ng pulisya na kaibigan niya, gamit ang mga senyas na hindi makakaalarma sa sinumang nagmamanman. Ang amoy ng kalawang at maalat na tubig dagat ay sumalubong sa kanila pagbaba ng sasakyan. Ang pier ay madilim. Tanging ang paminsan-minsang pag-ilaw ng buwan mula sa likod ng mga ulap ang nagbibigay ng liwanag. Sa dulo ng sementadong pantalan, malapit sa malalim at madilim na tubig, nakatayo ang malaking lalaki. Hawak nito sa isang braso ang umiiyak na si Luwalhati. "Mama! Mama!" Ang nakakabiglang iyak ng bata ay tila patalim na humihiwa sa puso ni Goldie. "Luwalhati, nandito na si Mama, anak. Huwag kang matakot." Humihikbing tugon ni Goldie. Akmang tatakbo palapit, ngunit mabilis na hinarangan ng matibay na braso ni Sebastian. "Ihagis mo ang diamante at ang kwaderno dito, ngayon din." Banta ng lalaki, inilalapit ang bata sa mismong gilid ng pantalan kung saan nag-aabang ang malalim na dagat. Isang pagtingin sa mata ni Sebastian at nagkaunawaan silang dalawa. Ang kaligtasan ng bata ang tanging prioridad. Walang halaga ang yaman. Walang halaga ang ebidensya ng sining. Inihagis ni Goldie ang itim na kahon at ang asul na kwaderno sa paanan ng lalaki. Habang yumuyuko ang lalaki upang pulutin ang mga kayamanang matagal nilang pinag-imbutan, hindi nito napansin ang mabilis at kalkuladong paggalaw sa dilim. Hindi gumamit ng dahas si Sebastian na magdudulot ng dumanak na dugo. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataong yon upang mabilis na tumakbo at mahigpit na hatakin si Luwalhati mula sa pagkakahawak ng lalaki kasabay ng pagyakap sa bata upang protektahan ito sa pagbagsak. Nang matumba ang lalaki dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang bihag, umilaw ang buong paligid. Ang mga nakatagong sasakyan ng mga SWAT at pulisya ay sabay-sabay na nagbukas ng kanilang mga nakakabulag na ilaw. Ang lalaki ay mabilis na napalibutan at pinusasan bago pa man ito makaganti. Ang pamamaraang bakla at desperado nito ay nagtapos sa malamig na bakal ng posas. Patakbong lumapit si Goldie at pabagsak na lumuhod sa semento. Niyayakap ng buong higpit si Luwalhati at si Sebastian. Ang init ng katawan ng kanyang anak. Ang mabilis na tibok ng puso nito na unti-unting kumakalma sa kanyang bisig ay ang pinakamasarap na pakiramdam sa buong mundo. Hinalikan niya ang noo, ang pisngi, at ang buhok ng bata, habang ang mga luha ng matinding pasasalamat ay naghuhugas sa kanyang mukha.
Naramdaman niya ang matibay na yakap ni Sebastian na pumulupot sa kanilang mag-ina. Ang mga bisig ng lalaki ay isang ligtas na kuta na walang sino mang makakapasok. Ligtas na tayo. Tapos na ang lahat. Bulong ni Sebastian sa kanyang tainga. Ang boses nito ay nanginginig din sa halong takot na napawi at umaapaw na pagmamahal. Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng liwanag ng mga ilaw ng pulisya, nakakalat sa maduming semento ang asul na kwaderno at ang bukas na kahon ng Blue Star Diamond. Ang pinakamahalagang diamante sa buong bansa ay nakahiga sa putik at alikabok, hindi pinapansin, walang pumupulot. Dahil sa sandaling iyon, malinaw sa lahat na ang pinakadalisay at pinakamahalagang kayamanan ay hindi ang mga batong kinikinis, kundi ang pamilyang mahigpit na magkayakap sa gitna ng dilim, pinatibay ng pagsubok at pinagbigkis ng tunay na pag-ibig. Ang mahabang gabi ng pagdurusa ay tuluyan ng nagwakas. Ang mga demonyo ng nakaraan ay nakulong na sa kanilang sariling mga kasalanan. Sa pag-angat ng tingin ni Goldie sa kalangitan, nakita niya ang unang sinag ng araw na dahan-dahang pumuputol sa kadiliman. Isang bagong umaga ang sumisikat, nagdadala ng pangako ng isang mapayapang bukas. Ang marahang paghampas ng alon sa pinong puting buhangin ng El Nido ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa lahat ng alalahanin ng kahapon. Ang hangin na nagmumula sa dagat ay nagdadala ng amoy ng asin at kalayaan, isang malaking kaibahan sa malagkit at madilim na hangin ng gabi kung kailan siya itinaboy sa ulan. Nakatayo si Goldie sa dalampasigan. Ang dulo ng kanyang puting bestida ay masayang nakikipagsayaw sa ihip ng hangin. Sa hindi kalayuan, ang 5 taong gulang na si Luwalhati ay masiglang tumatakbo, naghuhukay ng buhangin upang bumuo ng isang maliit na kastilyo. Wala na ang mga tubong nakakabit sa katawan nito. Wala na ang pangingitim ng mga labi. Ang tanging nakikita ni Goldie ay isang batang puno ng buhay. Ang balat ay sunog sa araw at ang halakhak ay kasing linaw ng mga kampana sa umaga. Sa panonood sa kanyang anak, isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Goldie. Natagpuan na ba niya ang kapayapaan? Ang sagot ay nasa init ng araw na humahalik sa kanyang mukha. Nasa katahimikan ng kanyang isip sa tuwing gumigising siya sa umaga na walang pangamba. Ang imperyo ng Valeriano ay isa na lamang alaala na unti-unting binubura ng panahon. Sina Joaquin at Celine ay nagbabayad ngayon sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, pinagkaitan ng yaman at kalayaan dahil sa kanilang mga panlilinlang. Si Doña Imelda, na nawalan ng pangalan at mga huwad na kaibigan sa lipunan, ay namumuhay ngayon ng mag-isa sa isang maliit na bahay. Kinakain ng sariling kahihiyan at pag-iisa. Napatawad na ba niya ang mga taong dumurog sa kanya? Hinaplos ni Goldie ang simpleng kwintas na sampagita na gawa sa pilak na laging nakasabit sa kanyang leeg. Hindi ang mamahaling Blue Star, kundi ang unang obrang ginawa niya sa ilalim ng gabay ni Aling Nita. Napagtanto niya na ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkalimot sa sakit o ang pagtanggap muli sa mga taong nanakit sa kanya. Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa tanikala ng galit. Pinatawad niya sila, hindi dahil karapat-dapat sila rito, kundi dahil karapat-dapat siya sa isang pusong malaya sa puot. Ibinabana niya ang mabigat na bagahe ng paghihiganti upang magkaroon ng espasyo para sa mga bagong biyaya. Naramdaman niya ang paglapit ng isang pamilyar na anino na humarang sa sikat ng araw sa kanyang likuran. Bago pa man siya lumingon, 2 matitibay at maiinit na bisig ang marahang pumulupot sa kanyang baywang. Sumandal si Goldie sa malapad na dibdib ni Sebastian. Ang matatag na pagtibok ng puso ng lalaki sa kanyang likuran ay ang pinakamasarap na musika sa kanyang pandinig. Ipinatong ni Sebastian ang kanyang baba sa balikat ni Goldie. Ang hininga nito ay nagdudulot ng isang banayad at matamis na kilig na pumukaw sa bawat ugat ng kanyang katawan. Walang salitang binigkas ang binata, ngunit ang higpit ng yakap nito ay sapat na upang iparating
ang isang pangako ng walang hanggang proteksyon at pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi itinayo sa mga kasinungalingan, kundi pinanday sa apoy ng mga pagsubok. Tingnan mo ang kastilyo ni Luwalhati. Malumanay na bulong ni Sebastian, ang tinig ay puno ng pagmamalaki. Kahit anong pilit gibain ng alon, palagi siyang nakakahanap ng paraan para itayo ulit. Mas malaki at mas matibay. Iniikot ni Goldie ang kanyang sarili sa loob ng mga bisig ni Sebastian upang harapin ito. Tiningnan niya ang mga mata ng lalaking naniwala sa kanya noong mga panahong maski siya ay hindi na makilala ang sarili. Tiningala niya ito at marahang idinampi ang kanyang mga palad sa pisngi nito. Dahil alam niya na may mga taong tutulong sa kanya sa pagtatayo. Makahulugang sagot ni Goldie. Salamat Sebastian sa pagiging sandigan ko, sa pagbibigay sa akin ng lakas para mahanap ko muli ang sarili ko. Marahang inilapit ni Sebastian ang kanyang mukha at idinampi ang isang mainit at punong-puno ng paggalang na halik sa noo ni Goldie. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Goldie. Ako ay narito lamang upang hawakan ang ilawan habang naglalakad ka sa dilim. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Goldie ang pinakamalaking aral ng kanyang buong paglalakbay. Isang mensahe na nais niyang ipamana kay Luwalhati at sa bawat babaeng nakakaranas ng pagmamaliit at pang-aabuso. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa apelyidong ikinakabit sa kanya ng isang lalaki. Hindi ito nasusukat sa pagtanggap ng isang mapanghusgang lipunan at lalong hindi ito nababawasan kahit pahubaran siya ng lahat ng material na yaman. Ang tunay na halaga ay nagmumula sa loob, sa tibay ng kanyang kaluluwa, sa lalim ng kanyang pagmamahal bilang ina, at sa walang katapusang kakayahan niyang maghilom. Ang ginto, kahit itapon mo sa putikan, kahit idaan mo sa pinakamainit na apoy, ay hindi kailanman magiging abo. Mas lalo lamang nitong ilalabas ang kanyang likas na kinang. At ang isang babaeng may malinis na konsensya at matibay na pagmamahal sa sarili ay laging makakahanap ng sariling liwanag, kahit sa pinakamalalim na hukay ng kadiliman. Tumakbo si Luwalhati palapit sa kanila. Ang mga munting kamay ay puno ng makukulay na kabibe. Sabay na lumuhod sina Goldie at Sebastian upang salubungin ang bata ng isang mahigpit na yakap. Sa ilalim ng ginintuang kulay ng papalubog na araw, ang tatlong figura ay naging isang buong anino sa dalampasigan. Ito ang kanyang pinakamagandang disenyo. Isang pamilyang hindi nabuo sa dugo o sa papel, kundi sa pinakadalisay na pag-ibig. Ang pinakamahalagang obra maestra na hindi kayang bilhin ng anumang diamante sa mundo. Dito nagtatapos ang kwento ni Marigold, isang patunay na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, laging may naghihintay na tahimik at payapang umaga. Sa inyong lahat na nakinig, nakisimpatsya at sumabay sa bawat pagluha at pagngiti hanggang sa pinakadulo ng kwentong ito, isang taos-pusong pasasalamat ang ipinaabot ko sa inyo mula sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Hindi naging madali ang pagbuo sa paglalakbay na ito. May mga sandaling kailangan kong huminto sa pagsusulat at huminga ng malalim, lalo na nang binubuo ko ang gabi kung kailan itinaboy si Goldie sa gitna ng malakas at malamig na ulan. Naramdaman ko ang bawat kirot sa kanyang dibdib, ang bigat ng kanyang mga luha, at ang matinding takot ng isang inang walang ibang gustong gawin kundi protektahan ang kanyang anak. Ang kwentong ito ay hindi lamang gawa-gawa ng imahinasyon. Umusbong ito mula sa mga piraso ng tunay na buhay, inspirasyon, mula sa mga tahimik na sakripisyo ng maraming kababaihang patuloy na lumalaban kahit pilit ibinabaon sa dilim. Nais kong mag-iwan ng isang munting binhi ng pag-asa sa inyong mga kamalayan. Ang buhay ay minsan parang isang maggaspang na bato, puno ng matatalim na gilid ng sakit, pagkakanulo, at kalungkutan. Ngunit tulad ng isang diamante, ang ating tunay na kinang ay lumalabas lamang pagkatapos nating dumaan sa matinding apoy at presyon.
Ang pagpapatawad ay hindi kailanman naging tanda ng kahinaan. Isa itong sulo na nagbibigay liwanag sa huling dapit hapon ng ating mga pighati. Isang pagpapakawala sa ating sarili mula sa malamig na kulungan ng poot. Bago tayo tuluyang maghiwalay sa kwentong ito, may isang katanungan akong nais iwan sa inyo. Kung kayo ang nasa posisyon ni Goldie, matapos ang lahat ng panliliit at pagyapak sa inyong pagkatao, kaya nyo rin ba silang patawarin at tuluyang talikuran para sa inyong sariling kapayapaan? O tingin ninyo ay mas nararapat na ipaglaban ang isang mas matinding paghihiganti? Nais kong marinig ang inyong mga tinig. Mangyaring ibahagi ang inyong mga sagot, pati na rin ang mga luhang pumatak at mga ngiting sumilay habang nakikinig sa ating comment section sa ibaba. Kung naantig ang inyong kaluluwa at nahanap ninyo ang inyong sarili sa kwento ni Goldie, sana ay mag-iwan kayo ng like at ibahagi ang videong ito sa inyong mga kaibigan, kapatid o ina na baka nangangailangan din ng isang mahigpit na yakap at inspirasyon ngayon. Maraming salamat muli sa inyong oras at pagmamahal. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa panibagong kwento, mag-ingat kayo palagi at huwag kailanman hahayaang may ibang taong pumatay sa sarili ninyong liwanag.